Hello! Early travel po tayo from Santa Cruz to Mugpog dito pa rin sa Marinduque at tinatakbo na po natin ngayon ang Balanacan Highways papunta po sa Balanacan Pier kasi po natin ang ating barko na sasakyan bound to Lucena City. Narito na nga po tayo sa loob ng barko at papunta pa lamang po kami. Nararamdaman ko na medyo kakaiba yung biyahe namin. Malalaki ang alon. At dahil natatanaw na namin ang Lucena City Port, ang Talaw-Talaw Port sa Dalahican, medyo gumayak na rin po kami. Nais na namin ang aming mga gamit para bumaba dahil wala po kaming dalang sasakyan at mahal po ang upa ng sasakyan, ang pagtawid ng sasakyan sa barko. Bago nga po kami umalis ay chinek po namin muna ang aming mga gamit. Hindi po namin nalalaman na ito pala yung huling biyahe ng barko sa araw na ito kasi may stranded tayo mga kabrasan for the next 3 days. At saglit po kaming dumaan dito sa SM Lucena dahil dito po namin imi-meet up yung aking anak na panganay na magsusunod sa bunso kong anak. Kaya kami kumain muna. Yun nga po, nalimutan namin na siguro dahil sa gutom na rin namin, nalimutan namin na dapat pala hindi muna kami kumain dahil magpa-fasting kami para sa aming laboratory. Nako kung na-stranded na nga tayo, dalawa lang biyahe, stranded rin talaga tayo dahil lang hindi tayo makakapagpa-laboratory the same day. Kasi inuna na naman natin ang pagkain. May announcement nga po na cut na ang biyahe ng mga barko at yung mga barko sa Lucena pumunta na ng Marinduque kahit na wala na silang pasahero dahil doon sila mag-hide at masama nga ang panahon. Kinabukasan nga maaga kaming gumayak papunta sa hospital. Talagang pinakatandaan ko na kaunting tubig lang ang ininom ko nung madaling araw. Talagang sabi ko, wag na tayong kakain para matuloy na ng ating pagpa-laboratory dahil lang basta magkaroon na ng biyahe ng barko ay kami ay sasakay na pabalik dahil wala naman sa budget namin ng mag-stay sa hotel dahil nga kami maghahatid lang ng aming anak at magpapa-check up at sinasamantala na nga at bakasyon pa sa trabaho at para pagbalik namin nabasa na din yung mga nauna naming mga findings at sana naman this time ay okay na din talaga. So yun, dahil wala kaming maraming dalang damit at hindi nga kami kaya pinapatuyo ko sa electric fan yung aming mga damit. At ito nga po yung una namin na tinuloy ang room dito sa Urbantel Urbantel dito sa Lucena. Maganda naman dito, kaya lang yung unang room na ibinigay sa amin hindi ko nagustuhan kasi bukod dun sa kulay parang naiinip ako, masama nang ang panahon tapos ganun pa ang nakikita kong kulay. Diyan sa 305, nag-request kami na magpapalit dahil nga walang bintana. Alam niyo po, ito tip ko rin po para sa atin sa mga nagche-check sa mga hotel. Mas piliin po natin yung mayroong bintana at may daylight, may sunlight na nanggagaling sa labas. Tapos po mayroong at least po bagay maliit na balkon para anytime po
may access tayo sa labas kasi hindi naman natin hinihingi, hindi naman natin kabisado yung lugar. Mas maganda na meron tayong exit at saka may makakakita sa ating tao anytime na nandoon tayo. Katulad po nito, may maliit na balkon, ay di ako'y masaya na at nang nakikita ko po ang labas at nang na-check rin po natin ang weather forecast. Yun po ba ang lagay din ng panahon? Pero talagang sa tingin ko masama ang panahon dahil cloudy at from time to time po ay bumabagsak ang ulan. Naisip ko nga po siguro itong lugar na ito ay dati ay sentro. Eh di syempre po dahil ang mall ay inilagay na sa labas ng city. Kaya yung mga establishment dito ay parang yung iba ay sarado na kahit magkaganda yung building. Yun po, okay naman itong room na pinareserve sa amin ng anak ko. Eh di instead po na kami ay magpauli-uli doon sa labas at wala naman po kaming pang shopping. Eh di nag-stay na lang po kami at enjoy namin din sa room na ari at lagi na lang po kami tumitingin sa mga cellphone at tinitingnan nga ang lagay ng panahon. Eh di yun nga po, lumabas na po kami ng hotel, dala-dala na namin ang aming gamit at sabi namin ay basta magkaroon na ng biyahe pupunta na tayo sa terminal. Eh di yun nga po, kaya lumabas na kami dito, mag-i-stay na, mag-a-add na naman kami ng 24 hours dito. Eh syempre po, pangkakain na lang natin yung ating iuupa dito. At dahil wala naman po tayo at hindi natin plano ngayon ang mag-wind dito. Ayan nga po, syempre dahil natapos na po ang aming laboratory at maganda naman po ang result. E di yan po, balik na naman sa pagkain. Dito tayo sa Tokyo at syempre nag-Sharon ang kapresent ninyo at sayang at iniisip ko ay ating babaunin pa at baka maging hapunan na natin yan dun sa ating pupuntahan. Ay dahil sa balita nga po ay wala pa daw pong biyahe ng barko at pagka dami-dami daw pong tao sa terminal ng barko, sabi ko baka hindi din ako maging komportable doon at syempre tayo ay gagamit ng CR, maliligo. Kaya po mayroon namang isa din na stranded at nakibalita kami na nandito daw sila sa hotel na ito malapit lang na katabi ng mall. E di sabi ko dito na tayo at malapit din ito sa sa Pier. Yan nga po yung SM Lucena katabi lamang. Eh di kapag po kami medyo naiinip, kami po ay pasyal-pasyal din sa mall. Eh wala namang maraming pambili kaya kapag may naibigang items, di kahit po isang t-shirt o pamalit na damit, gawa nga po ng kami ay kailangan magpalit ng damit, hindi naman po agad matutuyo yung aming kaunting dala, gawa nga po ng masama ang panahon. Eh di okay naman po, pero itong isang hotel na natuluyan namin maganda naman po siya, pero dun sa nauna naming tinuluyan kahapon, kagabi, ay mas malinis at saka para bagang private, yung bagang comfy yung lugar. Pag silip ko nga po sa bintana, nakita ko ang ambulance na may tatak ng Marinduque province. Sabi ko siguro na dito din yung mga health officer na mga nagdala sa pasyente o napag-utusan na may lakarin dito sa city. At kagaya din namin ay stranded din sila. Wala po kaming ginawa kundi mag-cellphone, magbukas ng TV, bumili sa labas. At habang lagi naming sinisilip itong sama ng panahon, kami minsan-minsan ay pumupunta din sa SM at isang tawid lang naman po ay nandito na. Sabi ko, nako, mas maganda sana mag-stay dito kung talagang ito ang paksa ng iyong pagbakasyon din. From dito nga po sa washroom ay nakikita ko yung logo ng SM. Di hanggang tanaw na lamang muna at may natitira pa tayong kaunting budget atin mo nang ilalaan dahil nang di naman natin sure kung ilang days pa tayo mag-i-stay dito. So kinabukasan nga po may biyahe at wala ang barko. Ay sabi ko tayo pupunta na doon sa terminal ng barko at tayo makikibalita na doon at doon na tayo mag-i-stay at wala na tayong pangbayad dito sa hotel. Ay tayo naman ay nakapag comfort na ng
Bali 2 araw. Kaya nga po kami umexit na dito sa hotel na ito. At syempre po dahil ang inyo namang ka-present ay mahilig sa mga picture-picture at sabi ko ito yung aking iba-vlog. E di yun po, yung asawa ko ay bit-bit na naman ang aming dala. At ito po ang aming nabungaran dito sa terminal. Naku po, ang dami palangani ng tao. At ang mga batang iba ay nag-iiyakan at nairita na siguro sa singaw ng mga tao din. Yung kagandahan naman yung isang shipping line ay may libreng pakain at mayroon ding tubig, mayroon ding kape. Sabi ko nga sana din na lamang kami nag-stay at nakatipid-tipid pa. Pero syempre hindi ko rin naman maipagpalit yung comfort na aming na-experience doon sa yan. Sabi ko maghapon ang nakakaraan, wala pa ring announcement ng biyahe. Buti na lamang po nung mag-aalas 6 na ng hapon ay nag-announce na. Dahil meron na rin po kami naman ticket na nabili na in advance, nag-announce na itong barko na sinakyan din namin papunta dito na meron na palang biyahe ng 6 p.m. Yun nga lang po, kahit 2 oras na kami rin, mag-aalas 8 na ng gabi, hindi pa rin umaalis ang barko, kaya kami humiga-higa muna. Dahil po panay pa ang karga ng mga truck at mga malalaking sasakyan. Ano kaya ang aming dadanasin na naman sa biyaheng ito. At yun nga po, after 2 hours, mga 8 p.m. na, lumakad na. At syempre ito pong aking asawa na si Mr. Friendship, kakilala man o hindi, ay kakwentuhan niya habang tumatakbo ang barko. At syempre ang inyo pong ka-present ay dahil maghapon ang napagod sa kaupo sa terminal, ay ako po humiga-higa muna at sabi ko yung mga 3 oras din ito. Yung ine-expect ko po na maalo na barko, ay maalo na oo nga po, maalo na biyahe dahil nga po katatapos pa ng bagyo, ay kabaliktaran naman po dahil ako po nakatulog at na-regain ko ang aking nawalang lakas. Yun nga lang po, wala po ako naipakita na ako'y kumain dito, pero totoo po kinain ko talaga yung aking sinyaron kanina doon sa fast food. Yan po. At yun po mga ibang pasahero ay din, tulog na tulog. Talagang sayang-saya ng umuwi ng sarili. Yun po yata ang kagandahan kapag tayo ay nakarating na sa ating probinsya o yung talagang ating hometown, ay napakasaya na. Ay nako, kahit po na stranded ay masaya pa rin naman at kami uuwi na sa aming Marinduque. Salamat po.